Magandang hapon ho uli mga ka-YouTubero na masugid na nanonood dito sa aking channel. Isa na naman pong uling panibagong impormasyon sa inyo na aking ilalathala dito sa aking channel. Panibagong impormasyon na naman po na inyong kapupulutan ng aral na pwede nyong i-share sa inyong sarili at sa ibang tao. Bueno po, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy at umpisahan na po natin ang paglalahad. Una ho sa mga anting na ito na aking ipapakita sa inyo na medalya ay ang Tres Pico. Ang tawag ko dito ay Tres Pico na lampasan dahil po ang mata nito ay sa harapan at sa likuran. Ang Tres Pico ho na medalyon ay sinasabing ginamit ni Nardong Putik noong araw, kung kaya ho siya ay nakakaligtas sa anumang kapanganiban, pagbabanta at kung ano-ano pa sa kanyang kapaligiran. Ito rin ho ay gamit ng mga albularyo o mga manggagamot na may alam sa espiritual bilang pangontra sa mga negatibong espiritu sa kalupaan, sa mga lumanlupa, mga kapre, tikbalang, ligaw na kaluluwa, white lady, at maging panggamot din ho sa mga sakit pisikal tulad ng pilay, trangkaso, at kung ano-ano pa. Hindi lamang ho ito gamit sa bakbakan, kundi sa mga ibang bagay pa na makabuluhan. Ito namang hong sumunod ay ang San Miguel, Arcangel at San Santiago de Galicia na medalya na baliktaran. Ito ho ay gamit din sa mga labanang pisikal at espiritual na kumbate. Ito ho'y gamit din sa pagkalalaki na kagaya na sinasabi ng mga matatanda noong araw at maging ngayon din ho, na pagprotekta sa atin sa mga aksidente, kapanganiban, kaguluhan sa kapaligiran, kagaya ho ng mga pananambang or ambush, kung kayo tatagain, sasaksakin, sasapukin. Ito ho'y hindi makakalusot sa inyo o makakalapit sa inyong harapan kapag suot nyo po ang medalyang ito. Gamit din po ito sa mga gamutan, kagaya ng nabanggit ko na gamit ng Tres Pico, ay siya din pong gamit kapag may tangan kayo na medalyang ito. Ito naman ho yung pangatlo na tinatawag nilang atardar. Ito ho ay ayon sa matatandang antingero ay sumisimbolo ho ng amang kataas-taasan na lumikha sa buong mundo at sa universe at sa mga tao at sa lahat ng bagay na may buhay dito sa mundo, spiritual man ho or physical. Kagaya ho ng nabanggit ko sa mga nauna, ito'y gamit din ho sa mga labanan or bakbakan. Mostly ang nagamit ho nito ay yung mga nasa serbisyo kagaya ng mga sundalo, police, security guard, bodyguard, at mga individual na involved sa gobyerno. Ito rin ho ay kagaya nung naunang dalawa ay pwede rin gamitin panggamot sa mga espiritual at pisikal na mga karamdaman ng tao. Gamit din po ng albularyo. Gamit din po ito pangontra sa mga kulam, barang, tigalpo, usog, at kung ano-ano pang mga negatibong malditos dito sa kalupaan at kailaliman.
Bale, yan ho ay isang munting paglalahad lamang ng mga nabanggit na kagamitan at kapangyarihan ng mga medalyang aking inilahad sa inyo. Iyan hong mga medalyang yan ay may mga orasyon at debosyon na ginagawa ng 49 days. Depende sa gamit, kagaya ng Tres Pico, San Miguel Arcangel, San Santiago de Galicia na baliktaran, at ito hong Atardar. Bawat isa ho sa tatlo na iyan ay may debosyon na didebosyonan ninyo sa loob ng 49 days sa lalaki at 48 days naman, kung hindi ako nagkakamali, ay sa babae. Na pag inyo pong natapos, ay idadasal nyo na lang tuwing Martes at Biyernes, at tuwing Biyernes Santo ng mahal na araw, tuwing Abril. Ang mga iyan po ay may kanya-kanyang lakas. Depende ho sa paggagamitan ninyo. Ang isa ko lang hong masasabi sa mga gamit na yan ay gamitin sa matuwid at mabuti. Dahil kapag hindi ho yan ginamit sa matuwid at mabuti, iiwanan kayo ng kapangyarihan ng espiritong pumapaloob o nagtataglay sa mga medalyang nabanggit na iyan. Yan ho ay mabisa sa lahat, kagaya ng nabanggit ko. Lahat-lahat ay taglay na po na medalyo na yan. Doon sa mga naniniwala at doon sa mga matatandang antingero at albularyo, alam na nila ang sumisimbolo at sinisimbolo ng tatlong iyan. Marami pa po yung klase. Iyan lamang po ay tatlong sa aking mga nailahad. Since ang usapan naman po natin ay tungkol sa mga self-defense, ang mga medalyon hong yan ay nababagay sa mga taong kailangan ng proteksyon sa sarili nila sa araw-araw. May banta man sa iyong buhay o wala. Ang mahalaga, yan ay gagamitin mo sa matuwid at tama, at hindi sa pang-aargabyado at pang-aalipusta ng mga maliliit. Doon naman ho sa mga hindi naniniwala ay hindi ko naman ho kayo pinipilit na maniwala, dahil ito ho ay isang munting paglalahad lamang at pagbibigay impormasyon sa inyo ng gamit at sumisimbolo sa tatlong yan. Dahil sa totoo lang ho ay maraming medalyon sa larangan na nagkalat diyan sa kapaligiran. Kung ang pag-uusapan ho natin ay tungkol sa larangang espiritual, ay aabutin ho tayo ng 1 buwan hanggang 1 taon bago ito matapos. Ngayon ho, kung may magtatanong sa inyo kung bakit hindi ko sinasabi ang orasyon ng mga yan, ng bawat isa sa mga yan, sa akin lang ho ay pagbibigay ng impormasyon sa mga yan. Hindi ko na ho katungkulan ang ilahad ang orasyon ng bawat isa sa mga yan. At kung gusto ninyong malaman talaga at aralin, lapitan ninyo yung mga albularyo at mag-aanting na humahawak ng nabanggit na mga medalya at magpaturo kayo. Dahil ho, ang paggamit niyan ay hindi basta-basta. Hindi rin ho yan basta-basta itinuturo. So kung busilak ho ang inyong puso at kayo totoo sa inyong sarili at lumapit kayo sa mga maestro na may kaalaman sa ganyan, baka pa ho ay maturuan kayo ng step-by-step process on how to use and to manifest the anting-anting medallion. Yan ho ay aking collection lang. Wala ho akong orasyong tangan na magbubuhay sa mga yan. Kung meron man ho akong iniingatan, yun ho ay kaunti lamang at hindi buo. At hindi ko rin pwedeng ilahad dito. Hindi ho ako kagaya ng ibang mga mag-aanting o maestro na naglalantad sa Facebook. Kung gusto nyo hong alamin ang totoo at tunay sa mga anting-anting na yan, lumapit kayo sa mga lehitimong nagtataglay na mga medalyo na yan. At siya kayo ay may mapupulot na aral. At para naman ho sa mga hindi naniniwala, respeto na lang ho sana. At naway makapagbigay din sa inyo ng kahit katiting na impormasyon.
Bakit ko naisama itong 29? Kasi ang ating usapan ay tungkol sa mga defensive pattern. Yang mga gamit yan ay magagamit din ninyo sa inyong sarili na pamproteksyon sa mga biglaan sa kapaligiran na mga untoward incident. At kaagapay po niyan ay ang mga gamit na ganito. At marami pang ibang gamit na pandepensa sa inyong sarili. Basta't gamitin lang sa makatuwiran at makabuluhang bagay. Ay masasabi ko sa inyo na 110% na kayo'y ililigtas ng mga gamit na yan basta't pinaniniwalaan ninyo at sinatyaga ang pag-aaral at dinidibdib, dahil sa mundong ito walang imposible. Nasa sa tao na nga lang talaga kung paano pa uubrahin. Kagaya sa depensa, nasa sa tao din kung paano niya paglalawigin ang sarili niya at kung paano niya ididepensa ang sarili niya laban sa mga kawatan sa kapaligiran, sa mga bullies at kung ano-ano pa, mga kriminal, mga ganyan So, yan lamang ang aking masasabi. Kasi kung aking ididetalye sa inyo ng isa-isa, lahat ng klaseng anting-anting ay aabutin tayo ng 1 buwan hanggang 1 taon bago natin ito matapos. Kasi hindi pa dumadating ang mga Kastila, hanggang dumating ang mga Kastila at mga Hapon, mga Amerikano, at sinakop ang bansa natin, ay may mga gumagamit na ng anting-anting. Hindi man siya medalya, pero may tinataglay na ang ating mga ninuno at ancestrals na nauna sa atin, na nabuhay dito sa bansang Pilipinas nung mga unang panahon. Kaya masasabi ko sa aking sarili, ang mga ganyan kagamitan ay tunay. Dahil ako sa aking sarili ay napatunayan ko na yan. Na-experience ko na harapan man o verbal, ay akin na nakita at naramdaman. Kaya masasabi ko na ang mga may taglay na ganyan ay lihitimo. At marami din nagpapatunay, hindi lamang ako. So hanggang dito na muna po uli at stay tuned po uli sa mga ilalahad ko pang mga pagbibigay impormasyon regarding sa self-defense and anything in between to save lives, para protection din sa ating pamilya at mga mahal sa buhay, mga kaibigan na malalapit sa atin at ibang tao na sa hindi mapaliwanag na bagay ay matulungan natin ng biglaan kung sila'y dumating sa mga kapanahunang kagipitan na kailangan tulungan pag sila'y napagmalabisan ng kanilang kapwa sa kapaligiran. So ang masasabi ko lang po ay gamitin natin ng maayos ang ating kaalaman, protektahan ang ating sarili at ating pamilya, at protektahan ng mga taong nangangailangan ng tulong kung magkabiglaan man na dumating yung oras na atin silang kailangang tulungan. Dahil kahit tayo ordinaryong sibilyan at hindi tayo law enforcer, ay tayo pwedeng makatulong sa ating kapwa sa mga maliliit na kaparaanan lamang. Yan po ay traits na sa atin. Bueno po, mulit-muli, maraming salamat po sa inyong panonood at pag-intindi sa aking mga sinabi. Please like, share, and subscribe. Nang dumami po ang ating viewers and subscribers dito sa YouTube at nang may pagpatuloy ko po ang paggawa pa ng maraming videos na kapupulutan ng aral at konting impormasyon na base sa akin